Magandang araw, class. Kumusta naman kayo? Mabuti kung ganon. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng isang panalangin na pangungunahan ni Raisa. Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa inyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. Amen. Ayan, sa ating tagalihim sa klase, may lumiban ba sa klase ngayong araw? Ayan, kinagagalak kong walang lumiban sa ating klase at kayo ay makasunod sa ating talakayan ngayong araw. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksa, tayo muna ay magkakaroon ng balik-aral. Si Pibert, patungkol nga ba saan ang ating tinalakay noong nakaraang talakayan? Mahusay, ito ay patungkol sa maikling kwento. JL, ano nga ba ang maikling kwento? Mahusay. Ikaw naman, Ivan, maaari mo bang ibigay ang mga elemento ng maikling kwento? Ayan, mahusay. Ikaw naman, Raiza, maaari ka bang magbigay ng isang halimbawa ng maikling kwento? Ayan, mahusay. Batid ko ang inyong natatandaan pa ang ating talakayan noong nakaraang talakayan. Ngayon, dumako naman tayo sa ating bagong paksa. Ito ay patungkol sa elemento ng tekstong visual, konseptual na balangkas at paradigma. Handa na ba kayong makinig, class? Ayan! Ang ating bagong paksa ngayong araw ay patungkol ito sa elemento ng teksto. Tekstong visual, konseptual na balangkas at paradigma. Ngunit bago yan, ano nga ba ang tekstong visual? Ito ay isang makapangyarihan anyo ng komunikasyon na gumagamit ng mga visual na elemento tulad ng malarawan, simbolo, kulay at disenyo upang maghatid ng mensahe. Layunin din itong iparating ang impormasyon ng mabilis at epektibo, madalas ay mas mabilis pa kaysa sa tradisyonal na teksto. Dito, meron tayong mga elemento ng tekstong visual. Una, ang linya. Ang linya ay nagbibigay ng direksyon, galaw at balangkas. Pangalawa, hugis. Ang hugis naman ay naglalarawan ng mga bagay at ideya, nagpapahayag ng katangian o dynamismo ng isang teksto. Pangatlo, kulay. Ito ay nagpapahiwatig ng emosyon, kahulugan, at nagbibigay diin. Pang-apat ay texture. Nagbibigay ng tactile na pakiramdam, visual na interes o realistic. Panglima, espasyo. Ang paggamit ito, yung espasyo, ito yung paggamit ng positibo at negatibong espasyo. Ito ay nagbibigay linaw at balanse. Ang bawat elemento ay may mga natatanging papel. Halimbawa, ang kulay pula ay maaring magpahiwatig ng panganib, galit o pagmamahal depende sa konteksto. Ang tamang kombinasyon ng mga elementong ito ang bumubuo ng isang komprehensyon at makabuluhang visual na mensahe. Ngayon ay dumako naman tayo sa konseptong balangkas. Ano nga ba ang konseptong balangkas? Ang konseptong balangkas na ay isang visual na representasyon o diagram na nagpapakita ng relasyon at ugnayan ng mga konsepto,
idea at variable sa isang particular na pag-aaral o pananaliksik. Ito ay nagsisilbing roadmap upang maipaliwanag kung paano magkakaugnay ang mga bahagi ng iyong proyekto o pag-aaral. Isang klasikong halimbawa ang modeleng input, proseso to output na karaniwang ginagamit sa iba't ibang larangan upang ipakita ang daloy ng isang sistema o proyekto. So, bakit nga ba mahalaga ang konseptong balangkas? Para ito yung maging daloy or nagsisilbing gabay sa ating kaalaman. Ngayon, dumako naman tayo sa 3 uri ng konseptong balangkas. Una, malinaw na gabay. Ito ay nagbibigay ng direksyon o struktura upang sa buong pag-aaral o pananaliksik. Dito, tinitiyak na organisado ang mga ideya. Pangalawa, pinapadali ang pag-unawa, ginagawang mas madaling maunawaan ang mga komplikadong relasyon sa pagitan ng mga ideya at variable. Pangatlo, focus sa pananaliksik. Dito naman ang mananaliksik at mambabasa na ay tinutulungan upang makita ang sentro at direksyon ng pag-aaral at ang inaasahang resulta ng iyong pananaliksik. Dito sa pananaliksik, meron tayo dito tinatawag na paradigma. So, ano nga ba ang paradigma? Ito ay isang malawak na pananaw, set ng paniniwala o balangkas ng pag-iisip na humuhubog sa paraan ng pagsasaliksik kung paano titignan ang mundo at kung paano nabubuo ang ating kaalaman. Dito, ito ay nagbibigay ng pundasyon sa metodolohiya ng pananaliksik. Dito sa paradigmang dito ay paradigma sa pananaliksik, meron tayong 2 karaniwang halimbawa. Dito ang una ay positive paradigma o nakatuon sa positive na datos at katotohanan, karaniwang gumagamit ng quantitative na pamamaraan. Dito naman, pangalawa, yung interpretivism paradigma. So, nakatuon sa subhetibong kahulugan at karanasan ng tao, karaniwang gumagamit ng qualitative na pamamaraan. Ayan, ngayon dumako naman tayo sa pagkakaiba ng paradigma at konseptual na balangkas. So dito, ang paradigma ay ito yung tinatawag nating malawak na pananaw o worldview ng mananaliksik. Ito ang lens kung saan tinitignan ang problema at ang proseso ng pagkuha ng kaalaman. Halimbawa dito ay yung positivism o yung subjetibo or interpretivism. Ang konseptual na balangkas naman ay ang espesipikong istruktura ng mga konsepto at ang kanilang relasyon sa loob ng isang partikular na pag-aaral. Ito ay mas konkreto at direktang nag-uugnay sa paksa ng pananaliksik. Ayan, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng konseptual na balangkas, Ivan? Ayan, mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa paradigma sa pag-aaral ng tekstong visual. Dito, meron tayong 3 uri. Una, yung positive. Sinusukat ang epekto ng kulay sa damdamin ng mambabasa sa pamamagitan ng experiment. Pangalawa, halimbawa pala nito ay yung gaano karaming tao ang nakakaramdam ng kalungkutan sa kulay asul. Ayan, dito natin makikita ay dito natin sinusukat kung ano nga ba yung magiging damdamin ng isang tao sa pamamagitan ng simbolo ng isang kulay. Pangalawa, yung interpretivist. Dito tinitignan ang kapangyarihan ng mga imahe sa pag-uhubog ng lipunan at pagtatago ng ideolohiya. Halimbawa dito, kung paano ginagamit ang media image upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Pangatlo, critical.
Dito naman sa critical, tinitignan ang kapangyarihan ng mga imahe sa paghubog ng lipunan at pagtatago ng ideolohiya. Halimbawa dito yung paano ginagamit ang media image upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Kung sa interpretivist ay kung paano maging maimpluwensyahan ng isang imahe ang opinyon ng publiko. Dito naman sa critical, kung paano nga ba impluwensyahan ng isang imahe ang opinyon ng publiko. Ayan. Naintindihan ba, class? Ayan. JL, ano nga ba uli ang tatlong uri ng paradigma sa pag-aaral ng tekstong biswal? Ayan, mahusay. Ikaw naman, Melody, ano nga ba ang tatlong uri ng paradigma sa pananaliksik? Ayan, mahusay. Batid kong inyo ngang naintindihan ang ating talakayan ngayong araw. Yan. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang aktibidad na tatawagin nating Tukuyin Mo Ako. Angeline, maari mo bang basahin ang ating panuto? Ayan, maraming salamat. Nintindihan ba ang ating panuto, class? Ayan, tutukuyin nyo lamang ito kung anong elemento ng tekstong biswal ang mga larawan na aking papakita. Handa na ba kayo, class? Ayan, ang ating unang larawan. JL, maari mo bang tukuyin kung anong elemento ng tekstong biswal ito? Ayan, mahusay. Ito ay elemento ng texture. Pangalawa naman, Riza, maari mo bang tukuyin? Ayan, mahusay. Ito ay kulay. Pangatlo naman, maari mo bang tukuyin, Giselle? Ayan, mahusay. Ito ay halimbawa ng hugis. Pang-apat, Riza, maari mo bang tukuyin? Ayan, ito ay linya. At ang panglima, maari mo bang tukuyin? Kayla? Ayan, ito ay espasyo. Batid kong inyo ngang nauunawaan ang ating talakayan ngayong araw. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang pagsusulit. Ayan, para sa inyong pagsusulit, Maricar, maari mo bang basahin ang panuto? Ayan, piliin nyo lamang ang tamang sagot at isulat sa inyong papel. Maaari na kayong maglabas ng sangkap ng papel at sagutan ang mga katanungan. Ayan, tapos na ba, class? Ayan, pagtapos na, maaari nyo nang ipasa ang inyong papel paharap. Ayan, batid ko nga ang inyong naunawaan ang ating leksyon ngayong araw. Yun lamang, class, para sa araw na ito. Paalam!